RVD 2022 Raycon, Round 1. Batas ng Puso ni Jim. Inspirational Romance. Mabilis na tumakbo si Julie papasok sa isang eskinita. Tangan sa kamay ang mamahaling pintas na hinablot sa isang ginang. Hingal na hingal siyang tumigil at pansamantalang nanatili sa tabi ng isang saradong bahay. Ang ganda! Aniya, habang tinititigan ang kwintas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Oo nga. Sa iyo ba yan? Agad niyang nilingon ang pamilyar na boses. Roman, gipit lang ako. Sagot niya sa kababata at matalik na kaibigan. Isa itong alagad ng batas. Napailing ito sa pagkadismaya. Sabi ko naman sa'yo, nandito ako. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka. Anito sa pag-aalala. Napayuko na lamang siya sa labis na kahihiyan. Pasensya ka na, Roman. Oh, panggastos mo. Isinuksok nito sa kanyang kamay ang pera. Nahihiya siyang tanggapin ito. Hindi na, Roman. Salamat na lang. Aniya at ibinabalik ang natanggap. Sige na. Nahiya pa to sa akin. Anito sabay ngiti. Noon pa man, ay hindi siya pinababayaan ng kaibigan. Palagi itong tumutulong sa kanya. Roman, salamat ah. Aniya at hinagkan ito. Ayos lang. Sige, umuwi ka na ha. Bago tuluyang umalis, ay ibinigay niya rito ang kwintas para ibalik sa may-ari. Dumaan muna siya sa isang bukas na tindahan para bumili ng 3 sardinas. Sa bahay, ay nadatnan niya roon ng ina. Nakahiga na ito sa banig. Inay, kakain na po tayo. Sa paggising nito'y tila hindi siya kilala. Sino ka? Wala sa sariling tanong ng ginang. Ako po to si Julie. Agad niyang sagot. Nandiyan na ba ang itay mo? Inay, wala na po si Itay. Hindi na po yun uuwi. Tinitigan siya nito. Hindi totoo yan. Ayun siya, oh. Sabay turo sa larawan ng asawa na nakasabit sa dingding. Napailing siya habang inaalalayan ito patungo sa harap ng lamesa. Sigurado kang ikaw si Julie? Ha? Pinanonood niya lamang ito habang kumakain. Naalala niya noon. Masaya pa silang pamilya. Napasulyap siya sa pinto. Naroon siya kapag sasalubungin ng ama galing trabaho. Panatag ang kalooban ng kanyang ina kapag nakauwing ligtas ang asawa. Hanggang ang pamilyang inaakala niyang matatag ay biglang gumuho. May ibang karelasyon ng kanyang ama na naging dahilan para manlamig ito sa kanyang ina. Palagi nag-aaway ang mag-asawa at kalaunan ay naghiwalay. Nawalan siya ng gana sa buhay. Pati pag-aaral niya ay naapektuhan din
Natuto siyang uminom ng alak, manigarilyo, magnakaw, maging pasaway at lumimot sa Diyos. Natagpuan niya ang sarili na nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Hanggang dumating sa tagpong nais niya ng wakasan ng kanyang buhay. Anak, anong gagawin mo? Nakatuntong siya sa ibabaw ng upuan, habang tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi ang luha. Minasdan niya ang ina, ang inosenteng mukha nito, ang mga mata nitong nagmamakaawa na nangangahulugan ng pagpigil sa kanya sa gagawing pagpapakamatay. Inay, patawarin mo ko kung iiwan kita. Gusto ko na pong magpahinga. Nakayapos ito sa kanyang mga binti. Bagamat wala sa tamang katinuan, ay naibukan ito ang labi para sa naisabihin. Nakatingala ito sa kanya habang lumuluha. Anak, huwag mo kong iwan. Pakiramdam niya'y unti-unting pinupunit ang kanyang puso sa pagsusumamo nito. Bumaba siya mula sa ibabaw ng upuan at buong pusong dinamayan ng yakap ang ina. Patawarin mo po ako, inay. Gumaan ang bigat sa puso niya sa piling nito. Tila nasa alapaap sila dahil naging mapayapa ang kanilang mga damdamin. Anak, ayaw mong kumain? Tanong sa kanya ng ina. Sige po, mamaya na lang, inay. Sagot niya sabay ngiti. Ngayon nga ay nauunawaan niya na ang kahalagahan ng buhay. Walang dahilan para sumuko. Lalo't may mga taong handang maging inspirasyon para muling bumangon at patuloy na lumaban. Dahil kung may pag-ibig sa puso, ay walang kasamaang mananaig at may masayang pag-asang uusbong sa buhay. May kumakatok sa pinto. Agad niyang pinagbuksan ito. O Roman, napadalaw ka? Namiss kita eh. Loko-loko to? Ano bang sadya mo? Tumitig ito sa kanyang mga mata. Wala. Gusto ko lang kasing dalawin kayo ni tita. Inilabas nito ang biniling cake. Oh, para sa'yo. Maligayang kaarawan. Anito at masayang sumayaw-sayaw. Nasampal niya ang noo at napailing-iling. Pinapasok niya ito sa loob ng bahay. Tita, kumusta po? Tumitig ang ginang at magiliw ng humiti. Alam mo, Roman, gusto kita para sa anak ko. Inay, kaibigan ko lang po si... Natigilan siya nang kunin ng kababata ang kanyang mga kamay. Julie, sa harap ni tita, gusto kong umamin sa'yo ng totoo kong nararamdaman. Nakangiti ang ginang habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nagsimulang lumagabog sa kaba ang kanyang dibdib. Ano yun, Roman? Hindi kasi ako sanay ng ganito eh. Nabibigla ako. Aniya habang sinusubukang ikalma ang sarili. Huwag kang kabahan. Anito at ngumiti. Tumango lamang siya at tumitig sa mga mata nito. Julie, mahal kita. At gusto kitang pakasalan. Halos mahimatay siya sa narinig. Kaagad ding umapaw ang saya at kilig sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang minamahal siya ng lalaking noon pa niya pinapangarap. Naluluha siya dahil sa kabila ng mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay, ay may taong mas piniling manatili sa kanyang tabi at hindi lumisan. Roman, salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Kapag kailangan kita, palagi kang nandyan at hindi ako iniiwan. Kayo ni Inay ang inspirasyon ko
mahal din kita. Nagyakapan silang dalawa. Wala iyon. Nangangako ako sa'yo, Julie, na iibigin kita habang buhay. Saksi ang Diyos at si tita. Sabay baling ng tingin sa ginang at ngumiti. Tama na. Lalanggamin na kayo. Basta Roman, ingatan mo ang damdamin ng anak ko. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Sana ay huwag mo siyang sasaktan o iwan. Ikaw na ang bahala sa kanya. Kalugdan kayo ng may kapal. Tumango-tango lamang ang binata at ngumiti. Ikinasal sila sa simbahan. Hanggang sa magkaroon ng 2 anak. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral hanggang makatapos ng kolehiyo. Pareho silang may mga disenteng trabaho. Namuhay sila ng mapayapa at may pananampalataya sa Diyos.